atong siyawan ang atong buhi nga Dios. Atong ipakpak ang atong mga kamot. Ito na ang hinihintay na maranasan kang tunay. Sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin. Dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Tara! Na-na-na-na, 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 na-na-na-na. Nagliliyang ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyang ang iyong presensya, ako'y sisigaw, malaya na. Nagliliyang, 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 nagliliyang. Ito na ang hinihintay na maranasan ang tunay. Sigaw ng puso at damdamin, ikaw pupurihin. Dahil walang iba, come on declare. Dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Tara! Na-na-na-na, 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 na-na-na-na. Nagliliyang ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyang ang iyong presensya, ako'y sisigaw, malaya na. Nagliliyang, 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 nagliliyang ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyag ang iyong presensya, ako'y sisigaw, malaya na. Nagliliyag, 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 nagliliyag. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Ano ang maging panahon,
wala kang katulad. Come on, louder your voice! Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Come on, let's dance to the Lord! Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Come on, let's declare this! Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Come on, dance mo mga kabon! Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa, wala kay susama, lalala kay susama. Wala kay susama, lalala kay susama. Wala kay voice! Wala kay susama, lalala kay susama. Wala kay susama, lalala kay susama. Wala kang katulad! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Come on, declare! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Yes, Jesus! Wala kang katulad ng Diyos. You're worthy to be praised. Hallelujah! Ano yung dance today, oh God? Holy Spirit! Hallelujah! Thank you, Abba Father. Padayon ta sa pagsimba diha sa Ginoo. We thank you, Lord God, for today. We thank you for everything that you have done upon our lives. We acknowledge, Lord, that apart from you, we are nothing. We humble down ourselves right before you, O God. Our hearts are open. We invite you, Holy Spirit, to come and fill us. I don't know kung unsay mong ginagian karon. I don't know unsay mong estado karon. But I hope at this moment, atong isurrender na tanan diha sa Ginoo. Just worship Him with all of your heart. Worship Him in spirit and in truth. And believe that God is in control. As we lift our hands towards heaven, surrender everything to the Lord right now. And just worship Him fully, fully, with all of your heart. Just worship Him. Jesus, we worship you. Oh, hallelujah. We worship you, Lord. Oh, Yahuwah, we give our lives to you. Oh, more of you, Jesus. Have your way. Hallelujah. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you. Sa simula pa, ika'y naging tapat. At palagi, pag-ibig mo'y sapat. Nung ikaw ay buhay,
ika'y naging tapat at palaging pag-ibig mo'y sapat. Nung ikaw ay dumating, lumiwanag ang dilim. Iyong trono ay iniwan upang ako'y matagpuan. Tinatanggap kita, tinatanggap kita. Sa pangalan mo may kaligtasan, sa pangalan mo may kagalingan, sa pangalan mo may katagumpayan, sa pangalan mo Jesus, sa pangalan mo Jesus, sa pangalan mo may kaligtasan, sa pangalan mo may kagalingan, sa pangalan mo may katagumpayan, sa pangalan mo Jesus, sa pangalan mo Para sa continue to worship the Lord. Ako ginawahag ang tanan sa pagtaas sa mga kamot. And let us declare this with power and conviction. Yes, Lord. Kung siya'y tatanggapin mo at piliin, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin mo at piliin, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos, at siya ay tinanggap ko at pinili. Di ako mangangamba, ako ay anak ng Diyos, at siya ay tinanggap ko at pinili. Di ako mangangamba, ako ay anak ng Diyos, at siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba, tayo ay anak ng Diyos, at siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba, tayo ay anak ng Diyos. sa pangalan mo may kaligtasan, sa pangalan mo may kagalingan, sa
banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo kung saan ka patungo. Banal na apoy ng Diyos. Banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo kung saan ka patungo. Banal na apoy ng Diyos. Banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo kung saan ka patungo. Ako ay nandito. Come on, declare. Nandito ngayon. Hatid ng presensya. Mo'y kalayaan. Ikaw ay nandito. Nandito ngayon. Come on, declare. Hatid ng presensya. Mo'y kagalingan. Ikaw ay nandito. Nandito ngayon. Yes, Holy Spirit. Hatid ng presensya. Mo'y kalakasan. Banal na apoy ng Diyos. Banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo kung saan ka patungo. Banal na apoy ng Diyos. Banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo kung saan ka patungo. Come on, banal na apoy ng Diyos. Banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo kung saan ka. Come on, declare, say, dalhin mo. Come on, declare. Come on, declare. Dalhin mo. Kung saan ka patungo. Just as no prison could hold Peter, no chain can hold back the blessing of God over your life. Your obedience is not wasted, but keys that open supernatural doors. His word will prevail over every lack and every fear. Kingdom citizens, let us give with faith and watch God move mightily in our lives. Let's go! Come on, chosen people, let's give our best offering to the Lord. Let's praise Him. Whoa, 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 whoa. Di mga nakaba sa kawalan, pagpapala mo'y laging naan. Di natatakot sa panganib, pag naririyan ka palagi. Di matinag sa pagsubok, kasama mo'y tiyaga lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang sa kanya. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw sa kanya.
my family will have an open heaven life. Blessing so great, I and my family can contain. I and my family will have super abundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life and in the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed and prosperous. As I extend our hands to our tithes and offering, as I apply the blood from the crown of thorns that speak authority, power, and dominion, even freedom from toil, power to get wealth, money magnet, even unexpected blessing to be poured out, I declare that the chosen ones will be blessed abundantly above all that they can ask or think or even imagine. We bring back, Lord, all the glory and adoration and thanksgiving into your name. And God's people say amen and amen. Good afternoon, everyone. Welcome to our last service for today. Kapanglingkod ta o panapresensya sa Ginoo. Thank you, music team. At least nakaraos na good sa 7 services. Atong palakpakan ang atong music team. Grabe ang effort since yesterday. To God be the glory sa ginabuhat sa Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Even our media people, our logistic. Dalaygo ng Ginoo nga kitang tanan magamit diha sa kausa ug buluhaton sa Ginoo. Adunay mga panahon nga part sa ato ang growing up, adunay mga sitwasyon ug panahon nga dili kasagaran. Siguro ikaw nga naminaw sa ako karon, ug nag-question ka, mag-wonder ka nga kung nakus ako na Kristohanon, saka naman hinuon nga daghang tests and trials nga nagapaghitabo sa akong kinabuhi. And that was something nimo, why the chosen ones are always attacked first, and why? That means you are the threat. Threat manggudta in the kingdom of darkness. Ang mga anak sa Ginoo, maalarmagyod ang kingdom of darkness. Tungod kay kabalo sila sa atong potential, kabalo sila sa atong strength, kabalo sila kung kinsa ta nga mga tinawag sa Dios, pinili sa Dios. And here, gusto ko kong masabtan nato ni, if you've been attacked, if chaos follows you even in silence, if you've been betrayed, daghan sa ato nga niagig betrayal, underestimated, broken, but still standing, it's not because you are cursed. It's because you are chosen. Na nag-cause na to nga mubarog nga lig-on taliwala sa kalisdanan o pagsulay. Aduna may mga tests and trials, persecution, all around. Ang gahom sa Dios may mo sustain sa iyang mga anak. Kaya ang Ginoo dili mo give up sa iyang tawag kanimo o kanako. The system doesn't waste bullets on the irrelevant. Mapansin nimo, kung dili ka importante, dili gyud mo aksaya ang enemy sa imo haog oras. Sama ra po, the war doesn't rage against the powerless. Only those with soul far strong enough to break any circumstance o sitwasyon sa atong pagkinabuhi. And salamat og dalaygo ng Dios that the fire of the Holy Ghost, yung prayer, yung kanta ba, banal na apoy ng Dios. Nasa ato na, fire from within. Ug mao ni ang rason nga ma-alarm gyud even ang kingdom of darkness. You weren't attacked because of weakness. Itong una-huna, magutong kinaakay weakness, gina-attack ko. You were attacked because of your activation code. Ang imo activation code, visible in the astral long before the name was ever spoken. Adunay book about delivered from the powers of darkness. I preached that book 10 or 11 years ago. Kana nga book nag-reveal about a person nga gitawag the chief of gitawag siya wizard. Nga sa supernatural power of the dark world. So si Emmanuel ini, ang iyang pangalan in the underworld is Emmanuel Amos. Iyon siya ang tinuod nga mga chosen ones, ang mga tinawag sa Dios. Dili mailhan sa Biblia nga iyang gibitbit matag adto sa simbahan. Mailhan in the spiritual realm. Because there is a bright light nga naga-encircle above his head. Naagi na nga bright light mo na nga mapansin nga makita jud ka. Makita jud ka. And of course, makita nato,
Kini dili makita in the visible realm or visible world kaya makita nga dapit. But in the invisible world, in the spiritual world, makita ni siya. Mailahan kung kinsa ang mga pinili o tinawag. Dalaygo ng Diyos. Hallelujah. Siguro mayon ta, the enemies you face, like for example, diha sa pamilya. Ang persecution mo abot diha, tungod kinabornagin ka. Kung asawa ka, ang mulutos ni mo iyong bana. Kung bana ka, lutuson ka sa imong asawa. Kung anak ka, lutuson ka sa imong ginikanan. Nagkakaroon of dysfunction even in the family na ay gitawag mental welfare, financial famine, na mga scarcity, kakulangon. Na spiritual betrayal were not random. They were calculated diversion. Kaya ang plano sa enemy, gusto kang i-divert, ma-out of focus sa imong tawag. Mo-surrender ka, mo-back off ka, o give up ka sa imong tawag, kay mauni ang gina-calculate sa enemy nga sa iyang pag-atake, muatras ka sa imong tawag. Ato makita, because if you ever remembered kung kinsa ka, importante masabtan mo who you are. Kinsa ka ba diha sa Ginoo? Muna importante bito na atong identity, nakailata kung kinsa ta. If you ever step fully into the sovereignty or in your full potential, if you ever access your divine authority, you wouldn't just survive this world, but ang imong buhaton, you restructure it. Ikaw ang mag-restructure, gamiton ka sa Ginoo as an instrument. And salamat og dalaygon ang Dios ni Ana. Siguro sa mga of nakakita nga nag-post me about PECC, Philippine Anti-Crime SAR. Si Bishop karon siya, ako ang nahimong advisor sa mga lawyers and engineers niining anti-corruption, Philippine Anti-Corruption SAR in the country. Nganong naay obispo nga nagtindog. Tungod kay ngano man, to avoid corruption. Like for example, giadtuan nila ni Richie, ni Chairman Louie ang bridge ayon maa diversion nga flyover. Few minutes after nakita nga naay nag-inspection, mitawag ang undersecretary sa DPWH. Pila mo kabuok diha. In other words, adunay suhol nga nagapanghitabo kay nakakita sila nga naay naga-investigate. And that's the reason why me come in ko. Para to avoid anang nga klase nga setup. Sila Chairman Louie karon naa sa Plaridel, Bulacan, kay naadunay mga gitawag nga mga flood control project nga nahimong ghost project. This coming Wednesday, mo to be og Davao del Sur, kay daghan kay project sa Davao del Sur nga di makita og asa nagpadulong ang budget. Ngano nag-involve ta? Mao ni ang kausa ni Bishop, ma-stop ang corruption. Pamaagi ni sa Ginoo nga gibutang mi dinha. Adunay mahitabo tomorrow nga pakigsabot or meeting with the secretary sa DPWH, si Ben Hizon. Tungod kay ang PACC mahimong third party sa pag-investigar karon. Maybe some of you go wonder, si Bishop nag-apil-apil diha. Ayaw mo pagdahom nga mabag-o ang atong sistema. Yung hayaan nimo ng mga tao diha nga walay kahadlok sa Ginoo. Sometimes diha nahitabo ang betrayal ni Bishop. I was misunderstood. Kaya dili dapat makialam ang obispo. Mungutan ako. Naimubuhat ani? Kung dili mo engage ang simbahan alang sa tinuod nga kabaguhan, o na mo anak ko, hindi pa tapos ang laban, tuloy ang laban para sa tunay na pagbabago. This time, adunay meeting with the President, kay ang PECC buhato ng third party to investigate the entire system in the government, not only in DPWH, even in Department of Education, even in DOH, even in the Procurement Department, and even sa talang ahinsa sa gobyerno. Why? Dili ni mahitabo kung walay mga God-fearing nga diin mustan sa ilang tawag. And of course, kita ako, kabalo ko sa inyo. Nakasabot mo nga kitang tanan, instrumento, vessel, empty vessel nga gamiton sa Ginoo. It's up to us kung magpagamit ta. But ang akong kinabuhi, di ko gusto nga burag-bulabay lang nga unnoticed. Trabaho na ko akong tawag. Uban kanimo, kanatong tanan, mausab ang nasud sa Pilipinas. Dalaygon ang Dios. Kitawag tag, you are great disruptor, a soul architect,
An echo of divine intelligence. Kita mga naay gitawag indwelling of the Holy Spirit. Kita ang naay gitagaan sa Ginoo ni anak nga understanding and even revelation. Ikaw gako. And the darkness knew, so it moved first. Mabito na nakabalo ang underworld mo nang naga insinuate or gina-provoke ka. Gina-challenge ka. But here's the truth that they fear most. Ngunit ang kamatuoran nga gikahadlukan sa mga tao nga gigamit sa enemy. Attacks sharpen kings, warfare makes queens, and pressure that can destroy diamonds, it rebuilds them. The moment nga adunay mga atake, adunay mga tests and trials, much more ang mga chosen one will rise up. Much more may strengthen and ma-encourage and ma-empower. Nini nga pamaagi. That's why naana in the scripture, in the book of Proverbs, iron sharpens iron. Muni ang paagi sa Ginoo sa pag-shape kanato nga mga pinili og tinawag sa Ginoo. Wa ako ni i-declare kanimo, ako ni isulti kanimo, you are not a victim. We are not a victim. We are a weapon of light, forged in fire. That's why na fiery order. Ano na yung mga gakalayo nga mga test kay gina-shape ta. Gina-equip ta sa Ginoo. We are sent with mission, surrounded by watcher and backed up by source. Kabaluta, na angels all around ginagabantay sa mga anak sa Ginoo. Kay naay Most High God nga mo'y source sa atong tanan. Ang dalaygon ang Dios. And that's why, so next time di ask kung mangutana ang imo makaila, why is it your life so hard? Look them in the eye and say, because I am the threat in the kingdom of darkness. I can storm the underworld because I carry the code and I'm the chosen one. Hallelujah. Atong palakpakan ang Ginoo, dalaygon ang Dios sa langit. Hallelujah. Dili ka aksidente. Ikaw gidesign sa Ginoo. In this end of days, ikaw ang naa, dili sila Abraham, dili sila Jacob, dili sila si David or the prophets of old, dili sila ang naa karon tungod kay ikaw. You are designed to conquer because you are a chosen one. Amen? My topic this afternoon is all about chain break, God's word prevails. Okay? In the book of Acts chapter 12, nagasmayan mo itong mga dalaga. Abi ni mo gwali na to, dili pa. Naga-intro pa ko. Nagawa ko og momentum. Importante nga makot ang inyong attention. That's the power of, kinibang pag-present no, sa ato ang mensahe para at least nga makapture. Dili itong masayang lang ang word tungod kay wa na-capture. And here, in Acts chapter 12, verse 1 to 2, it was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. Look at that. Si King Herod ang iyang gibuhat, gipangdakop ang mga tao nga nasa simbahan. Si James aning nga panahon, the Bishop of Jerusalem, gipatay ni Herod. Si Peter gipapreso. Look at that. Ikahayahay naman lang nimo karon nagsangyaw ka, wag mo dakop nimo. Wala gyud mo papreso nimo. Na atay freedom of religion in our country, and that's the reason why wala gyud rason nga mga anak sa Ginoo dili mo surhay. Mga igsoon, ang Book of Acts dili lang kay story about the Holy Spirit nga nagamove sa mga gitawag pinaagi sa mga ordinary people or believers. Pero dili lang ni about signs, wonders, na agi persecution. Kaya ang tanan nga magkinabuhing matarong pagalutuson yun, na agi persecution. Again, si James gipatay, si Peter gipreso. Pero unsay tubag sa church, wala sila ni surrender. Wala sila miatras sa pagpangalagad o mi-give up diha sa Ginoo sa ilang tawag. Niluhod sila diha sa Ginoo sa mga pag-ampo. Amen. Unsay mensahe nga dapat natong masabtan ni ining orasa? Again, kung aduna may mga balakid, aduna may mga gapos or chain nga gusto mo pugong sa katawhan sa Ginoo, the Spirit moves, chains break, and the Word of God
will always prevail. Dalaygon ang Dios sa iyang mga pulong. Unsa man nga tanikala gapos nga nagagapos kanimo. Pwede nyo ka makabaton o tinuod nga kagawasan. Dalaygon ang Dios. Hallelujah. Ang pulong sa Dios mo prevail. Ang pulong sa Dios adunay gahom nga maghatag kanimo og kagawasan, kanato og kagawasan. Point number 1. The church or the chains. Unahon nato ning mga tanikala o gapos. In verse 4 to 6, so Peter was kept in prison. Unsay purpose? The next day siya na po'y ipapatay. Kay gusto si King Herod nga adunay show nga mahimong pleasing in the eyes of the people during those days. Kay kini nga mga tao manggod gawali without fear. With signs, wonders, and miracles, ang mga tao nag-react katong mga naas sa gitawag mga religious group ngoy naga-stir up, ngitag pamaagi to accuse the people of God. Para naa sila argument. Mo niyang nahitabo, niabot ang panahon, gipangdakop na, gipriso, gipatay. Mo niyang sitwasyon. Now, ato makita, unsay gibuhat sa church, kay napriso si Peter, but the church was earnestly praying to God for him. Nagampo ang simbahan, ang iyang network, ang iyang house church, nagampo. Dili, inani, kadaghan, iyang house church lang, nagampo. Nang tanawa ni nga picture, Peter, mayroon ko, well-guarded. Igwardiyahan siya, 16 kasundalo. Kay instruction sa hari, bantay gini niya, bantay mo, di maka-iskapo gani na kay iyan ang laging issue pagka the next day. Gawas niya, nakatali sa duha kasundalo ang iyang lawas. Para siguro, gani yun maka-iskapo si Peter. Napa, nakalak pa ang gate. Humanly speaking, imposible nga makagawa siya. Nakuha na ito na story. O say bitaw, ingon ana ang atong kinabuhi. Na mga butang nga nakagapos nato. Na mga butang nga burag piniriso. Na mga bisyos hay mo naggapos, nagpriso nato. Maybe surrounded by darkness or even pressured by sin. Kabalo mo, in these end times, mas grabe pa ang persecution nga moabot. And that's why kita gina-prepare sa Ginoo. Pero bisag unsa pa kalig-on ang kadina or tanikala o gapos, the Holy Spirit can break through. Amen. Ang Holy Spirit makahimo sa pag-break. Tanan nga klase nga balakid o gapos diha sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. O sa itong declaration karon, no person can hold the child of God when the Spirit decides to move. Wagay makapugong nimo. Wagay makapugong nato. Sa dihang mag-decide ang Holy Spirit, walay mahimo, unsa mang klaseng elemento ani nga kalibutan. Point number 2, the prayers. And that's why in verse 5, but the church was earnestly praying to God for him. Tanawa ni, while Peter was bound, ang simbahan nag-ampo. Nato nakita nga walay laing weapon na diin maghatag og kagawasan. Mauni ang sekreto nga mingong ko revival begins on bentedness. Kung ang ato mga tuhod mo musugod na gani nagkamapiko, kung kitang tanan at around 4 o'clock, 4:30, 5 o'clock early in the morning, mupiko ang ato mga tuhod diha sa mga pag-ampo as we pray in the Spirit of God, nagi revival mahitabo. Just recently, gina-remind ko sa Ginoo kay sa bukid mas dali manggod. Kaya around 4 o'clock makita naman nimo ang sidlak sa adlaw dito. Kito ama sa ibabaw. Unlike diri sa syudad nga covered pa mo sa o covered ta sa mga buildings. Dito alas 4, just wa na nanay hayag mga makita. So dito mo ako mo ginaablihan na ako ang kurtina nga diri nga side mo ang from the east makita nimo musulod ang bidlisaw sa adlaw. Burabag ang adlaw, ang pagbuka sa adlaw, mamukaw na. O, ibig sa pag-ampo na. Ako nakita nga kung kitang tanan, adunay corporate prayer even, nagkalalahin na itong location, nagkalalahin na itong dapit, kung kita na ginatawag sa dihang panahon nga magsugod ta in our bended knees, muduko ta sa Ginoo, mu worship ta sa Ginoo. Dili layo nga ang Davao City mabag-o o ang syudad sa Davao mo cause gyud og revival. Amen.
Sa end times, dili gyud ako ni iklaro, in this end of days, dili gyud makasurvive ang mga Kristohanon kung walay prayer. Ang Holy Spirit na nawagan, nangita siya watchmen, mga intercessor nga dili mo hunong hangtod mo abot gyud ang tinuod nga kagawasan. Kitang tanan gipili o gipanagtawag sa Ginoo. Atong deklarasyon ni ini nga bahin, unsa man ang mga tanikala o gapos diha sa pamilya, or even aduna may gitawag nato nga mga chains of sickness. Kita na to ang pamilya. The same nga sakit gikan sa lolo, anak ngadto sa mga apo. Kining mga butanga, even kining gitawag nato og gapos sa kahadlok, they are broken when the church prays in the Spirit. Pwede gining bungkagon sa Ginoo sa panahon nga kita magampo, magpray in the Spirit. Amen. Point number 3, the rescue. Ang mga anak sa Ginoo, luwason yun sa Ginoo. Ang mga anak sa Ginoo, ang Ginoo to the rescue yun. Ano na'y tamang panahon nga ang Ginoo mo rescue sa iyang kaanakan o katanahan. And here, look at this. Verse 7 to 11. Suddenly, an angel of the Lord appeared. Dahil nag-ampo ang network, nag-ampo ang church, si Peter nga patyo the next day, gipabantayan og 16 ka mga sundalo, nakagapos pa. Miabot ang anghel sa kalit lang. Ug bingon ang anghel, quick, get up, he said. And ug ang mga gapos na nga tangtang ibin sa iyang lawas. Hallelujah. Ato makita sa gitawag pinaka-dark time sa imong kinabuhi. Ang Ginoo gyud mo intervene. Ano na may mga panahon nga nowhere to go. Mahadlok ka, wala na kay kapadtuan, but ang Ginoo sa tamang panahon, ano nag-intervention nga pagabuhaton. The angel woke Peter up. Ug sa dihang gipukaw siya sa anghel, nangatangtang ang iyang gapos, and even, according sa scripture, the doors opened by themselves. Ni abli ang mga pultahan sa prisuhan. Hallelujah. Mga igsoon, sama usab ni sa picture sa rapture of the church. Sama ni Peter nag-snatch out sa prisuhan before nga patyon siya ni Herod. The church will be caught up before mo abot ang great tribulation and the wrath of God, that in a moment, in a twinkling of an eye, we will be changed and we will be caught up to the third heaven to meet the Lord in the air. So we will be with the Lord forever. Ang Ginoo nagdisenyo ni ini. Moabot ganita sa crossroad, God will intervene. Hallelujah. Ang dapat masabtan nato, dili ta mo give up sa atong tawag. Dili ta mo give up unsa mang sitwasyon o circumstansya ang atong ginaagian. Part na sa atong shaping. Part na sa gidesign sa Ginoo. Aron ikaw gako mas mahimo magamit pa sa kausa sa Dios. Hallelujah. Now, ato makita, the Spirit is saying, get ready. Stay awake. Kabalota, anytime from now, the deliverer is coming soon. Ato makita sa atong declaration, what man cannot open, God will supernaturally open. Unsa may dili nato kayang ablihan. Ablihan ni sa Ginoo. Unsa man lisod ang lugar nga atong sangyawan, sirado man ang panimalay, sirado man ang usa ka lugar, ablihan na sa Ginoo. Hallelujah. Walay pwedeng mubarog nga lig-on. Along the way, nga diin ang design sa Ginoo, nga diin kana nga lugar makangkir, walay pwedeng mubarog nga lig-on diha. Tanan i-pull down na sa Ginoo. And point number 4, the word prevails. Ang pulong sa Dios. Mupatunhay yun. Ang pulong sa Ginoo matuman yun. And that's why here, atong makita ang kinabuhi. Tanawa lang gud. Ang nahitabo manggod kang Peter. The next day, gipatawag na ni Herod ang gwardiya. Kay ipakuha na si Peter, kay itaral na. Kay ipapatay po sama ni James. And he found out, nakalak ang prisuhan, intact ang 16 kagwardya, ang problema, wala na'y piniriso. Look at that. The same pictures, rapture of the church. Na ang kadina, pero wala na'y nakagapos.
Look at that. Gusto si Herod nga magpakita og show to the people to impress them nga iyang ipapatay ning mga tao nga nagsangyaw sa gitawag the way. But in that morning, wala na si Peter. That's when ingong ganina, the same nga parang picture sa church, pag moabot ang great intensity of persecution and even the wrath of God, the church of God, the people will be raptured. King ano man ang Ginoo to the rescue. Amen. And here makita nato kini nga story. Wala nakahold unsa man klase nga tanikala, unsa man nga klase nga balakid, unsa man nga klase nga pag-guard, di siya makagawas. Atong nakita kung unsa ang gibuhat sa Holy Spirit. Tingala ka, sa dihang nisulti ang anghel, get up! Quick! Si Peter, according sa scripture, naglakaw, taliwala sa mga sandalo nga nagbantay kaniya. Kung pasabot, wala na sila nakakita. Migawa siya sa pultahan na according to the scripture, able by itself, but still nakalak ang prisuhan. Nakita nimo nga ang gahom sa Dios dili limitado. For the chosen ones, ang pulong sa Dios kasaligan ug ang pulong sa Dios gamahanan. Dalaygon ang Dios, and look at this picture right now. Immediately because Herod, sa dihang nibaba si Herod, kawa naman siya pwedeng itaral. Sa dihang niatubang siya sa mga tao, ipalakpakan siya sa mga tao, kaya nagunahuna ang mga tao na alapoy another show nga ipapatay. Herod did not give praise to God. Kung sa'y nahitabo, in verse 23 and 24, an angel of the Lord struck him down. Ang anghel sa Ginoo, ipatay siya. But the word of God continued to spread and flourish. Unsay lesson nga ito makita. Herod tried to silence the church. Listen to that. Gusto niyang ipahunong ang kausa sa Dios nga diin mawali ang maayong balita ngadto sa mga tao. He killed James. He imprisoned Peter and raised himself in pride. Kining garbo gyud ba? Pero unsay ending? God struck him down. Ang Dios mismo ang naghukom kaniya. Lesson, ang tanan nga gahom. Listen to this. Ang tanan nga gahom nga mutry og stop sa plano sa Ginoo. Mabungkag yun. Ma-pull down yun. Pero ang pulong sa Dios magpabilin kini. Even sa end times, maski naa pa ang Antichrist or false prophet, ug naay persecution, the gospel will advance until the last soul is saved. Nakakita ta unsay gisulti sa Romans 15:11 that this is a mystery. There is a hardening in part of the people of Israel. Grabe na ang gera sa Israel, but still dili sila modawat sa Panginoon Jesucristo nga manluluwas. Pero unsay gisulti sa scripture, this is a mystery. Misteryo gini siya. Na ay gitawag hardening in part, kanang kagahi sa kasing-kasing, hardening in part of the people of Israel. Dili sila butuo nga naay luwas nga gipadala. Naay hardening, kagahi sa kasing-kasing, until the full number of Gentiles has come in. Hangtod nga makita ang last man standing. Kay naay number sa Gentiles nga makakaplag og kaluwasan. Hangtod nga dili pa na mahitabo, magpabilin nga ang people of Israel magbagahi sa Ebanghelyo hangtod nga makumpleto ang atong number. Then, saka mo balik ang kaluwasan ngadto sa ilaha, then all Israel will be saved. In other words, kita lay gipaabot. Hallelujah! And encouragement. Basin karon ikaw na apanining gitawag nagapos sa kahadlok ibin balatian. Na may mga gapos diha sa imong kinabuhi hinumdumi. Hinumdumi ning gisulti sa Proverbs and even in Isaiah. The grass withers, the flowers fall, but the word of God endures forever. Ang Biblia clear,
ang mga sagbot daw, mga laya. Ang mga dahon, ang mga bulak, mga hulog, pero ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa walay katapusan. And salamat og dalaygon ang Dios that God's word will prevail over sickness, sin, death, or even Satan. Why? Because the chosen one, gidesign sa Ginoo to fulfill kung unsa man ang tawag nga naa sila. Amen. Muagi man tag fiery ordeal na may mga kalisdanan pagsulay. Igsuon ang mga pinili o tinawag sa Dios. Mubarog nga lig-on. Amen. In conclusion, ang Acts chapter 12 gives us the prophetic picture. Prophetic picture siya nga kung unsa mang klaseng balakid, unsa mang klaseng tanikala ug gapos, wala gyud makapugong sa mga chosen ones. The prayers of the church are powerful. Sa dihang mag-ampo ta, naagi epekto sa ato mga pag-ampo. Amen? Maabot man ta sa kalisdanan, maabot man ta sa atong edge, atong gitawag nato nga katapusan natong ginahawa sa mga pagsulay na agi gitawag rescue operation nga buhaton ang Ginoo. Sama sa gibuhaton ni Peter. O punay buhaton sa Ginoo kanimo o kanako. And lastly, the word of God will always prevail. Ako pangutana, andam ka na ba? Andam ka bang moabot na ang last trumpet call? That in a moment, in a twinkling of an eye, we will be changed. And we will be caught up to the third heaven to meet the Lord in there. This is our hope. Nga sa atong pagpangalaga, daghan magpagsulay nga atong agian. This is our hope. Ganay one day, nga diin, kuhaon ta sa Ginoo aron makig-uban kaniya. And after 7 years, mubalik ta to reign with Him in the 1,000 years. Hallelujah ka. Ngayon ko kagrisyoso sa Ginoo. We are called children of the kingdom. Sons and daughters of the kingdom. You are not an ordinary person or individual. You are chosen and appointed by God. And that's why rejoice in your suffering. Rejoice in your tests and trials. Hindi pa tapos si Lord at hindi give up si Lord. Call to action. Kung naamay mga gapos diha, at this point of time, receive your freedom in the name of our Lord Yahushua. Kung naamay mga kabalaka, rise up in prayer and the Spirit interceding for you. Kung naamay kahadlok sa mga future events, dapat kang magasabot kung sa mga klaseng nga tanikala o babag, ang pulong sa Dios matuman. Mauni ang atong victory, mauni ang atong paglaom. The Word of God will not be changed. Ang pulong sa Dios dili ginapos. Sa unsang panahon ug sitwasyon, ang pulong sa Ginoo magpadayon ni. Nangamatay ang mga taong unang tao kaniadto, ang pulong sa Dios nagapadayon. Gikuha na sa chariot of fire si Elijah, ang pulong sa Dios nagapadayon. Niabuta ni ining 21st century, grabe ang intense sa persecution in China, in the Middle East, ang pulong sa Dios nagpadayon. Niabuta ang pulong sa Dios sa atong mga kasing-kasing o gunahuna. Siguro uban sa inyo niabot nag 16 years pa maneta, no? So wapay 20 years. Niabot na sa inyo 11 years, nagbalik ta din, nimbiya ta dinhi 2014 ba? Nimbiya ta sa Victoria Plaza, nag-start tag March 27, 2011. 2018 mibiya ta, nibalik ta karon. So 7 years. So kita nimo, pagbalik nato, ano na great awakening, ang hitabo, to shape the church. But wala nag-end dito. Kay mubarog man ta nga lig-on. Ganina nakig-meeting ko sa ato mga engineers and architect while preparing sa title sa atong property sa Christ the Healer diha sa Magtuon. Kay magbuhat naman tao ato ang hub nga at least mga 20 to 30,000 seating capacity. So gina-process na mo karon kay by December makagawas ang title at is ready na para sa building permit. Ang mga sitwasyon ug panahon ginagamit sa Ginoo unsaon nato pagbarog.
gaplano mi karon, nag-istorya na mi karon, Monday na mo adto sa SM Lanang. Kay up to December lang ta sa Victoria Plaza. Among i-negotiate ang cinema sa SM Lanang. God willing, after this, by January, nata sa SM while waiting sa ato ang sariling hub. And salamat og dalaygo ng Dios. That's why ingon ko sa inyo, unsa man nga klaseng balakid o pagsulay, the church will always prevail. Amen. Maayo ang Ginoo. Kabalo ang Ginoo asa atong limitasyon, kabalo ang Ginoo sa atong agian. That's why naatay intercessor in the person of Holy Spirit. He's interceding for all of us. Kay kabalo siya nga mudaog ta. Kailangan lang kang mubarog, ngalig-on, mo fight a good fight of faith. Ang ending sa procession humana. That's why ang Biblia, it is written, nakasulat na ang imong one day. Pero ang pangutana, kung saan nimo pag-abot sa dag-anan. Kung namihong ko nimo, barog nga lig-on. Unsa man nga mga kalisdanan o pagsulay, barog. Ignalay mo tapad, barog nga lig-on. Stand firm. Ayaw itugot kung unsa may imong nadawat diha sa pulong sa Ginoo, mawala nimo. Because of deception, because sa imong nadungog ng mga poison, no? Stand firm. Kaya ang ginawa ni give up nato, moabot yun ta sa atong dag-anan. Dalaygon ang Diyos, manindog ta. Hallelujah. Habang mag-worship ta, in the message of the song, padayon ta sa pag-pray, those who are na ay gift of tongues, you can pray in the Spirit. Napay mga uban, kaubanan nato diha, nga napay mga gapos. Sa atong pag-pray in the Spirit, makabaton sila, kagawasan, makabaton sila, o kaayuhan, even ni atong napay gapos sa balatian. Hallelujah. Right now, we go to the throne room of grace as we humble ourselves before God. Start to worship the Lord. Yes, Lord, we speak, Lord, in your name. We proclaim, Lord, your name, Lord. Usikarababaya sende rababaya sende. Usikarababaya sende rababaya sende. Urabaya sende sikarabaya sende rababaya sende. Pray in the Spirit. Pray in the Spirit. Hallelujah. Yes, Lord. There is power in your name, Lord. There is power in your word, oh God. As we declare, Lord, a word of declaration. Hallelujah. Yes, worship the Lord right now. Worship Him in spirit. Yes, Lord Jesus. Sikarabaya sende rababaya sende. And when right now the spirit of sickness, I command, go into the abyss where you belong. Right now as I apply the blood from the 39 lashes, I break every curse and every argument of the enemy. I command the spirit of sickness to move. Go into the abyss where you belong. Sikarabaya sende rababaya sende. Go, go, go. Even the spirit of rebellion, go, go. Go, right now, right now. Sikarabaya sende, even the spirit of confusion. Mga talikala diha sa kalibog, out! Out in Jesus' mighty name. Sikarabaya sende. Urabaya sende. Amen, right now. Talikala diha sa sala. Chain of sin. Right now, I come against you. As I apply the blood, I break that curse right now. I break that argument. I break that attachment right now in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Usikarabayasende. Urabayasende. Pray in the Spirit. Hallelujah.
Unsa man nga mga talikala diha sa mga pamilya, gikan sa lolo ngadto sa anak. Unsa man nga mga gapos diha sa mga vices, mga arguments sa enemy. Right now, we break every curse in Jesus' mighty name. Husika raba yasende. Raba yasende. Yes, Lord. Yes. To the rescue, Lord, to the choosing ones. Hallelujah. Lord, rescue us. Hallelujah. Husika raba yasende, raba yasende. Help your people, Lord, to stand firm diha sa ilang tawag, O Diyos. Give us the encouragement, the strength, Lord, to stand firm, to fight a good fight of faith. Husika raba yasende, raba yasende. Worship the Lord, hallelujah. Lord, right now, I break every curse in Jesus' mighty name. Kapos, Ginoo, sa sala, sa balatian, mga argumento sa enemy, I break every curse right now in Jesus' mighty name. And right now, receive your miracle. Be free right now in Jesus' mighty name. Receive your healing right now. Niyatong nailag balatian. Receive your healing. Receive your encouragement and empowerment. And let, Lord, the Holy Spirit move in the lives of your people. Have your way, Holy Spirit. Habang magapangulit ni Ginoo, dala na mo ang imong mga pulong. Nga maghatag, Ginoo, kusog o kalig-on sa among pagpadayon sa kausap, pagpadayon sa among tawag, sa among pagpangalagad kanimo. Salamat, O Lord, o dalaygon ka tonight. We thank you, Holy Spirit of the living God. As you raise your hands, hallelujah, prepare to receive the priestly blessing, hallelujah. As you worship Him, our Abba Father, yes, Lord, yes, oh Holy Spirit, yes, Lord, hallelujah. Declare, Jesus on the mountain, Jesus in the streets, hallelujah. Declare, yes, declare Jesus for your family, for your loved ones, for your children, for your father and for your mother, oh, your grandparents. They need Jesus Christ of Nazareth. They need the salvation of their souls. Hallelujah. I declare today, Lord, release the anointing of increase and multiplication. Hallelujah. Make your people a humble vessel to declare, Lord, the good news of the kingdom. Hallelujah. As you raise your hands, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you shalom. Nothing missing this time, nothing broken, nothing lacking. Great wealth and favor after favor from the Lord be yours. And God's people say, Amen and Amen. Happy Sunday, everyone. Shalom, shalom. Dalaygon ng Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Thank you, Bishop Rod Cubas. Before our huddle, please take note for our announcement. Registration is now open for our Feast of Tabernacles at USIP Gym on October 8th with special worship experience by MJ Flores Band. Registration is $300 for VIP and $200 for regular tickets. Registration is now available at the lobby area. Secure your tickets now. And calling all social lights.
young professionals and business owners, we will have a gathering on September 12, 6 p.m. to 9 p.m. here at Cinema 5. Our goal is 1,000 participants. This is just a free event for all of us. And also Heroes Call and all for our young leaders ages 12 to 25 years old. You will also be gathered on September 19, 2025, 6 p.m. Please scan the QR code posted at the lobby area. And every Tuesday is our corporate intercession at 5:30 p.m. followed by our leadership group meeting per 288 at 6:30 p.m. HSU classes after the last service, Saturday class 6 p.m. onwards and Sunday class 6:30 p.m. onwards. And finally, see you again next week for our Sunday and Saturday services. Shalom everyone and God bless.